na to ay makikita na rin natin sa wakas kung paano nga ba magpapatuloy o magwawakas ang laban na to. Ito na yun yung rematch ng ating Grand Finals. Babalikan ko na naman yung sinabi ni Rene J kanina. Sabi niya, huwag kang babalik sa the past. Present lang ang tinignan mo. Pero tila ba'y binalik nila sa past meta yung ganitong composition nila. Oo nga parang kumbaga kung titingnan mo sobrang sakto din naman talaga no yung lineup ng Aurora dito. May mga frontline sila, sapat yung kanilang frontline. Even magical aspect ay nandun din with that Harriet. At ang gagawin na lang dito ni Demon Knight, mamulis Oo nga naman. Yun naman pala talaga yung ang tagal na kasing walang ling I think yun din na talaga. Para siyang yung sinaunang Granger. Na ang goal mo lang talaga mang-KS ng early game. Oo. Kapag nakakuha ka ng mga maagang kills, yun yung magpo-propel na manalo ka. And for this thing, however, ang magiging maganda dito for Aurora, mas malawak yung control nila sa mapa kasi may tendency na magsisplit push yung link tapos mas mabilis makakapunta sa teamfight compared to Asuyu. Oo, at napakatagal na nga rin yung mga Pumapor Blades, Tempest of Blades, at ito si Brusco, mukhang aalagaan muna si Kelra. Yan ata ang regular programming ng ating mga roamers ngayon. Bawal mamatay ang gold laners within the first 2 minutes. Kasi nakita din ng Onyx Philippines yung naganap nung game number 1 na talagang pinuruhan. Imagine mo, 2 deaths kagad para kay Kelra. Wala pang 5 minuto ang nakakalipas at ayaw na rin ng Onyx Philippines. Tingnan mo pati yung rotation nga ay nakapabor dito kay Kelra. Pero ang Aurora naman ngayon ay may ibang galaw na ginaganap kasi doon ata sa taas ang kanilang nagiging rotation. Maganda na rin na sigurado ka. But as the Turtle spawns, pinakaunang pagongpo ito ng laro. At mukhang si Brusco ay gagawa ng play sa may bandang mid lane. Okay, si Edward ang magiging target nila dito. River manipulation, malaki super freeze. Flicker ay na-forced para dito kay Brusco. At medyo maliliit ang mga buhay dito ni Ewan de Edward. At nagsisimula na rin ang pagong sa poder dito ng Onyx Philippines. Half HP para sa Turtle na ito. Si Kirk ay mangmamando. King Kong looking for Rene J pero mukhang hindi na makakalapit pa ang jungle ng Aurora. At that's the first Turtle going to the hands of the Sonics. Yep, sobrang crucial na pagkakapoke ng Onyx Philippines sa frontliners ng Aurora. They were able to poke si Edward. Sorry, excuse me. As well as si Yue doon bago mag-lead yung first turtle. Nakakatakot din pala na bigla na lang pumalag sa Onyx Philippines. Super Friends, bigla nag-level 4. Already hitting that real-world manipulation kung saan kamuntikan pang makulong sila Yue doon sa loob. Tsaka gets mo rin yung ginawa dito ni Demon Knight kasi alam niya na mas importante yung purple buff kaysa dun sa turtle. May buff yung turtle, yes, yung extra shield. Pero kasi sabi niya, mas okay sa akin yung purple buff kasi mas magagawa ko yung mga kailangan kong gawin. At saka alam naman natin na reliant talaga sa purple buff ang isang lane. Yeah, mas crucial kung mawawalan siya ng purple buff. Kaya nga, binigay na niya yung turtle. Hindi lang sila nakahanap ng mabilisang trade. And ito yung parang sinasabi nating win condition for for Aurora. Kailangan maaga yung pag-power spike ng isang lane or else mahirapan silang mag-transition towards the mid and late. That's true. Yun din talaga yung responsibilidad mo bilang Ling na tipong umabot ka ng mid-game na nakapag-farm ka, get your crit items up and eventually try to carry the game. And for Aurora Gaming, sanay naman na siguro sila. Again, they're playing with Demon Knight, one of the best Ling players in the world. Kaya naman hinihintay na lamang natin na umabot ng phase ng laro na yun. Tinan mo, wala na rin ma-farm dito si Demon Knight. So paikot-ikot lang siya dun sa mapa. Ngayon, may bilang dun sa purple. And sabi dito ni Kirk, may number dun sa may gilid. Tara, puntahan nga natin. Di ba? Parang yun ay nagiging goal ng Onyx dito At meron pang AOG na available. Kaya medyo delikado ang ang purple buff na ito. Kaya naman lalapit na si Kirk. Mapaparetry niya kaya? Naparedry. Hindi na rin sinugal ni Demon Knight. Kasi pag nakuha pa yun, lalong mabubukulan sila, madodouble bukol sila doon. Pagong ay available na rin in a few at naka-ready na rin ang Onyx Philippines. Alam mo, grabe din yung ginagawa ni Super Friends dito kay Yue kasi piniprisan niya ng lane kahit meron ng turtle. Kaya nahirapan si Yue mag-clear ng minion wave. But ang beauty naman ng isang Zushin ay may capability ka talaga na lumaban ng maaga against an Eve. Kasi yung Lantern Flare mo, masakit yung damage output, lalo na sa early. At kahit papano, yung movement speed ng Void Blast ang talagang inaasahan ni Super Friends para makalayo doon sa Lantern. Brusco looking for the play pero mukhang hindi niya sisipain. Mabubuhat pa nga at madadamage pa si Super Friends. Kaya naman babalik tayo dito sa ating second Turtle of the Game kung saan nakuha ng Onyx Philippines ang pinakauna at mukhang sasayawin pa nila itong
itong pangalawa. Oo, no, ngayon ay level 8 na itong si King Kong. So may binibilang na naman sila dito or may timer na naman itong si King Kong na kung saan 5 minuto na binigay na kagad yung lane dun sa may bandang itaas. At hawak ni Kirk and Edward itong pagong na ito. Sino kaya makakakuha ng pagong? Looking for that play. Kirk, naghahanap ng angulo. Edward, hindi pa naman pinabato ang kanyang glorious pathway. Okay. Pero mukhang nazo-zone out na ang Aurora dito. Okay, yung Tot ay aabot pero hindi na makakasilip dito si Demon Kite. Sabi nila, sige, laban na natin. Glorious Pathway naman Just sige, ay ilalapag na kagad ni Edward para lang makaiskapo ang kupunan ng Aurora. Pero ang problema yung Purple Buff ay nandito na. Ito na yung minigame mula sa Onyx Philippines. Atrasan muna sila dito ng bahagya at Champions of Blade. Na-force lang kagad sa may river manipulation. Atrasan muna si Demon Kite. Ibibigay na ata ni OG. OG tumama dun sa may matalikod. At si Edward ay mamamatay. Kasama pa ng Torres sa gitna. Nakuha din yung Purple Buff. Dire-diretso lang ang Onyx. At yun na pala yung trade na hinahanap ng Aurora Gaming. Pero hindi ito nakuha dahil Onyx Philippines ang nakalamang with that AOG coming in from Kirk. Sobrang worth it ng ginawang yun na play ng Onyx Philippines kasi nakuha nila yung second turtle, nakuha din nila yung purple buff ni Demon Kite. Ibig sabihin na papabagal nila yung pagkakaroon ng snowball, na-push pa nila yung middle lane, paving the way for more invasion doon sa purple. At medyo mahirap na nga, no? Lumalamang na ng 4,000 Onyx Philippines. Bilis. And usually, kapag nakakakuha ng malaking gold lead ng maaga ang Onyx Philippines, malabo ang pagbawi maliban na lang kung magtuloy-tuloy na makahanap din ng place ang Aurora. Oo, tapos 2-level gap pa. Ito si Demon Kite pero may sipa din nagagawin. Edward ang napuruan na ilapag yung Glorious Pathway. Pero di na siya makakatakas doon sa pathway na inilapag niya. Andun yung Avatar the Guardian. Pero yung mga alitap-tap lang ang nahuli doon. Atras muna muli ang Aurora Gaming. Ano kaya ang magiging power spike dito ng side ng Aurora? You still have Demon Kite na wala pa rin namang deaths. In fact, it's only Edward na nabibigyan ng side ng Onyx Philippines. Ano ba talaga yung hinihintay natin dito, Ante, if you are Aurora Gaming? Feeling ko inaantay din nila yung power spike ni Demon Kite! Ito na, lalaban na kagad si Rene James. Super Ayan. Prince ang napuruhan. Pero buhay pa rin si Kirk. Si Bruce nag-aantay na pagkakataon para sumipa. Buhat. Andun lang yung Jin Kundo. Pero nabuhat na naman si Kirk. Andun yung sustain pero not enough. Dahil 5 miyembro ng Aurora ang lumaban. Nandito na nga sila sa punto na nakahanap sila ng opening. Kaya lang nakuha ni King Kong yung purple buff. Hindi ko sure kung napakas siya ng retribution into that. Nag-retry. Yeah. So ngayon, makukuha ng Aurora yung turtle. Ito na lang yung trade or bawi nila. Oh, yun na nga ang bawi na hinahanap. At mukhang papasok pa rin. Wala namang retry pero nagtatapang pa rin ang Onyx Philippines. Si Yue pa makakakuha ng turtle na yun. At magbaback off na nga ang Aurora Gaming. Gold lead for Onyx Philippines. Bumaba lamang ng 700 gold. Ramdam mo yung hirap din para dito kay Demon Kite. Alam niya kasi na yun na talaga yung pupersahin ng Onyx Philippines. Specifically itong purple buff. Pero andito na ang Onyx Philippines. Sabi na, anong purple? Pati orange. Hindi rin namin ibibigay sa'yo, Demon Kite. Naninirahan na talaga sa loob ng jungle ng side ng Aurora Gaming. Pero mukhang magbaback off naman ng Onyx Philippines. Ang hirap naman mag-jungle sa ganito. Parang kung ikaw yung ganito yung sa RT, iiyak ka eh. Oo, tapos kumukunat pa yung jungle mo kapag nandun yung mga kakampi mo. Di ba sila Binapantay talaga na si Demon Kite So lalong napapabagal yung clearing speed niya. Ang maganda meron siyang Has Close. Kaya na niyang in a way mag-side lane. Kaya lang yung Onyx Philippines, feeling ko prepared sa ganung possibility. Oo. Tsaka tingnan mo naman, napakataas ng Grabe, damage dealt ni Super Prince at King Kong. Parang ang bumalik tayo sa meta mula last year kung saan meron tayong mga Zushin, tas yung mga mages natin ay napakataas ng damage dealt. And for this, medyo hindi pa rin naman lumalaki ang gold lead ng Onyx Philippines, pero lamang pa rin sila. Anytime na may masipa dito si Brusco, ay kaya nilang maburst. Ito na, purple buff, available na naman at sumisilip-silip na naman Purple ang Super Pam. dance. Ang target ba nila dito si Edward? Sisipain ba? Hindi Pero i-go muna nila dito at sisilipin ni Kirk yung purple buff. Nagpapabanag lang siya, nagpapasak lang. Pero Sakit! Hindi na pagkakagani Super Prince. Kailangan ng maglayuan ng Aurora Gaming at makukuha na naman successfully ang purple buff. Ito yata talaga yung difficulty ng isang Ling kasi kailangan mo talaga makakuha ng purple pero alam and fully aware yung kupunan ng Onyx Philippines doon kaya lahat ng pag-spawn ng kanilang mga purple buff ay nandun yung 4-5 miyembro ng super family. Ang magagawa na lang ni Demon Kite at the very least is to do this pero paano mo magagawa yon kung si King Kong nakabantay lagi sa'yo? And another question na kailangan tanungin dito para kay Demon Kite is, ito ba yung Ling na sanay magutom? Oo. Ito ba yung Ling na kayang gumalaw without that purple buff?
kahit ba technically no limitado yung galaw mo, sapat pa rin naman yon para makagawa ng plays. And for Onyx Philippines, playing quite perfectly for now. 3.6k gold lead at hindi pa nga nahahawakan si Kelra dito. 2-0 dito sa ating laro. Ang maganda naman dito, no, si Dominkite ay hindi pa rin naman namamatay. So may option, may way pa rin ang Aurora dito na makipagsabayan, lalo na pag tungo ng mid, tapos na tayo sa mid portion, patungo na tayo sa late game. And alam naman natin yung damage ng isang Ling, yung damage ng isang Zushin, even itong Harit ay talagang mahapde pag pa-late game na tayo, di ba? Oo, kailangan talagang respetuhin yung damage output ng dalawang heroes na yon. But for now, medyo kailangan din ng Aurora kumalma ng slide kasi masakit na yung bawas nila. Okay, Glorious Pathway, ilalapag sa likuran na naging punteriya! Ngayon si Super Prince, Flicker din! Nakasipa na kaagad itong si Bruso. Ngayon lalaban na ang Onyx Philippines. Nakadalawa na si Kera. At ay natunaw din! Mula dito kay King Kong, tatlo kaagad ang napatumba. And the Super Family with a super team fight. Biglang lumobo ang kanilang gold lead at nakuha pa nga nila ang Lord. Kasi ang ganda ng ginawa nila pagkatapos ng Lord, nag-transition sila into getting the kills, knowing fully well na kaya nilang panindigan yung gold lead na meron sila. Oh, 3 seconds para dito kay Edward. Okay. King Kong pumasok na rin. Rene J makakabak, hindi na! Napa ni King Kong. Pero buhay na si Edward. Buhay na rin si Demon Kite. Domeng is online as well. Lilipat doon sa may bandang top lane ng Onyx Philippines. A 9k gold lead. At mukhang makakaisa pa sila ng inhibitor turret. Ready ang pamilya na mag-dive dito. Ang Lord ay buhay pa rin. Ang laki pa ng buhay ng Lord. Kailangan isipin ng Aurora kung paano natutunawin ito. Naglapag na yung Glorious Pathway para mapigilan yung pagsugod at pag-arangkada dito ng Super Family sa likuran ng tinatarget dito ni Demon Kite. Ay walang iba kundi si Kela pero hindi sapat. At ang Onyx Philippines ang magwawagi sa game number 2. At hindi basta-basta magpapatalo ang World Champions. Pupunta tayo ng game number 3. Grabe, pinainit ang aksyon. Crucial moments mula sa mga roamers natin. Rene J at Brusco. Pero sabi ni Brusco,